Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Loren at welcome po sa Faith Fellowship Aurora. Nagagalak po kaming makasama kayo sa araw na ito. At kung ito po ang unang pagkakataon na kayo ay aming makasama, please comment below where you are joining from so we can connect with you. Kamusta po kayo? Meron po ba kayong mga pinagdaraanan o meron po kayong mga nais ipanalangin? Pwede nyo po kaming tawagan sa mga numero sa inyong screen. Pwede nyo rin pong i-visit ang ating Facebook or ang ating website para sa mga detalye on how to connect. Kami ay excited sa mensaheng isi-share ni Pastor Ed sa araw na ito. Pero bago tayo magsimula, nais namin kayong i-encourage na i-share ang stream na ito sa inyong Facebook upang sama-sama tayong makapagsimba kasama ang ating pamilya at ang ating mga kaibigan. Ini-encourage po namin kayong ibahagi ang inyong natutunan sa service today. Siguraduhin na i-check ang ating discussion guide after the service upang sa higit ninyong paglalim sa salita ng Diyos, kasama ang inyong pamilya, ang inyong kaibigan at ang inyong faith group. And now, let us prepare our hearts and worship God.
Tayo po ay umawit para sa Panginoon. Indeed, if our God is for us, who can be against us? Let us sing this song and declare this with faith. We won't fear the battle, we won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found a refuge only you can save. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. I will not abandon, you will not forsake. You will cheer me onward with never-ending grace. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Yeah. Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his Son to free us holds me in his love. Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his Son to free us holds me in his love. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Oh, how strong the power of Jesus' name. It is stronger than any other name. How sweet the victory that bore my shame, took the burden of my sin away. Hallelujah, what a Savior. I owe everything to Him. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah to my King. Oh,
kindness our God has shown. We were strangers, now we're called His own. His grace has welcomed the sinner home. Tender mercies lead us to the throne. Hallelujah, what a Savior. I owe everything to Him. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah to my King. Hallelujah, hallelujah to my King. Hallelujah, hallelujah to my King. Oh, what peace the Spirit of Jesus brings through the trials. He will carry me one day. In heaven our eyes will meet, filled with wonder. All the saints will sing hallelujah. What a Savior. I owe everything to Him. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah to my King. Hallelujah, 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 what a Savior. I owe everything to Him. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah to my King. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala
sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Purihin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng karunungan upang tayo ay lumakad ayon sa kanyang turo at aral nang sanggayon tanggapin natin ang kanyang pagpapala at biyaya sa bawat araw ng ating buhay. Noong pong nakalipas na linggo ay pinagpatuloy ni Pastor Leo ang serye ng mensahe tungkol sa godly wisdom o makadiyos na karunungan. At dito'y binanggit niya, kanyang binigyan ng diin na ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Ngayon po naman ay ating pagbubulay-bulayan na kung anong uri ng mga tao yung mga walang pagkatakot sa Diyos. Bakit sila walang takot sa Diyos? Ano ba ang dahilan at sila'y hindi natatakot sa Diyos? At ano ang kahinatnan ng mga taong hindi nagpapahalaga sa karunungan, sa aral, sa wisdom at instruction ng ating Panginoon? Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga ay ang pagtanggi sa karunungan ay kamangmangan. At ang ating scripture text ay Kawikaan 1:7 na ganito po ang sa atin ay sinasabi. Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan, ngunit sangal walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kaniyang pag-uugali. Pagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, gabayan niyo po kami na inyong banal na Espiritu upang handa namin pakinggan ang inyong mensahe, tanggapin ito at ito ay makita at ang maisabuhay sa bawat araw. Kayo po ang aming tinataas, kami po Panginoon ang nagpapakumbaba sa inyong banal na harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Katulad po nung ating narinig ng isang linggo, ang pagkatakot sa Diyos ay isang reverential fear o isang reverential awe. Ito ay ang pagbibigay ng kaukulang paggalang at pagpipitagan sa ating Panginoon. Ginagawa natin ito sapagkat kinikilala natin ang Diyos na siyang ating manglilikha at tayo naman ang kanyang nilikha. Siya ang ating Panginoon, tayo ang kanyang mga lingkod. Siya ang ating Ama at tayo naman ang kanyang mga anak. At ang paggalang na ito ay ating makikita sa ating pagsunod sa mga aral na itinuturo ng banal na kasulatan, pagtupad sa kanyang mga utos at pamumuhay ng buhay na papuri at kaluguran sa ating Panginoong Diyos. So, kabilang dako, sinasabi ng mga talata na yung mga walang pagkatakot sa Diyos ay tinuturing na hangal. Sa ibang translation, ito ay mangmang. Sa Proverbs 1:7, ganito ang ating sinasabi na isang translation naman, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. At sa English, maganda rin pong pakinggan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, fools despise wisdom and instruction. Itinuturing na hangal o mangmang
ang mga taong hindi nagpapahalaga sa aral at mga saway o wisdom or instruction. At pansinin po ninyo yung word despise. Ito po ay napaka-powerful statement. Fools despise wisdom and instruction. Nakakahulugan ito kung ating itatranslate sa Tagalog ay yung pagkamuhi, yung pagkasuklam, yung paghamak sa pagsaway at aral sa kanila. Ano ba ang kahulugan ng being a fool or foolishness? Sa orihinal na salin ng salitang kamangmangan, ito ay hindi lamang nangangahulugan ng kawalang kaalaman o isang hindi matinong pag-iisip. Ito ay ginagamit upang ilarawan ang taong masama, namumuhay sa kasalanan at gumagawa ng bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ito ay yung mga mayroong immoral na karakter, masamang mga pag-uugali, at iyan ang kamangmangan na itinuturing sa banal na kasulatan. Atin pong basahin ang Isaiah sa 32:6 na ganito po ang sinasabi. Ang sinasabi ng mangmang ay puro kamangmangan at puro kasamaan ang kanyang iniisip. Paglapastangan kay Yahweh ang ginagawa niya't sinasabi, minsan may hindi siya nagpakain ng nagugutom o nagpainom ng nauuhaw. Ang karunungan ay paggamit natin sa ating kaalaman tungo sa isang makadiyos at matuwid na pamumuhay. Ang karunungan ay yung ating kakayahang makagawa ng isang matalino at makadiyos na pagpapasya sa ating buhay at maging sa ating mga pamilya o sa komunidad na ating kinabibilangan. Subalit ang mangmang, marahil nakarinig ng tungkol sa Diyos, subalit ito ay nasa kanyang puso lamang at hindi niya ginagawa. At ang resulta, ang ginagawa niya ay pawang kasamaan o mga bagay na labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa halip na tamang mga bagay ang kanyang gawin, ang kanyang ginagawa ay pawang mga mali ayon sa kanyang sariling paningin. Ano nga ba ang dahilan kung bakit sila ay mayroong kamangmangan? O kung bakit wala silang pag-ibig o pagkilala sa karunungan at instruction na itinuturo ng banal na kasulatan? Atin pong pansinin, walang halaga sa kanila ang wisdom at instruction sapagkat hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Hindi sila naniniwala sa isang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Hindi sila naniniwala sa isang Diyos na nagkatawang tao upang hanguin ang tao mula sa walang hanggang pagkapahamak dahil sa dala ng kasalanan. At sila hindi na naniniwala sa pagkilos ng banal na Espiritu na nagbibigay ng bagong kapanganakan at bumabago ng buhay ng mga tao. Ano ang sinasabi ng mga awit? Sa awit 14:1 ay ganito ang kanilang sinasabi. Wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa, walang gumagawa ng mabuti, wala. At sa mga awit 53:1, sinabi dito, sinabi ng hangal sa kanyang sarili, wala namang Diyos, wala nang matuwid, lahat ng gawain nila ay pawang buktot. So, ang hangal ay hindi kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Ang kanilang ginagawa ay pawang kasalanan. Nabubuhay sila sa kasalanan at ang dinidiyos nila ay ang kanilang mga sarili. Ituloy po natin sa Kawikaan 12:15, na ganito po ang sa atin ay sinasabi. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Kung ang isang mangmang ay hindi kumikilala sa Diyos, ang kanyang dinidiyos ay ang kanyang sarili. Ang kanyang dinidiyos ay mga bagay ng sanglibutan. Ang kanyang dinidiyos ay yung mga kayamanang makikita dito sa daigdig. Ang kanyang dinidiyos, yung kanyang kabantugan, yung kanyang kakayahan, yung kanyang popularidad, mga karangalang kanyang natamo. Anumang bagay ang pumapalit sa ating Panginoong Diyos, sa ating mga puso, iyon ang ating iniidolo. At sa paningin ng banal na kasulatan, iyan ay isang kamangmangan. Nabubuhay silang para walang Diyos at ang kanilang dinudiyos at ang kanyang sarili at ang sariling pamaraan ng kanilang buhay. Nang tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, inalis niya
ang ating kamangmangan at binigyan tayo ng karunungan. Kung kaya nga sa bawat araw ng ating buhay, nariyan ang banal na kasulatan na siya nating gabay at panuntunan upang makapamuhay tayo na isang buhay na kalugod-lugod at kapuri-puri sa paningin ng ating Panginoon. Ikalawa, ano pang dahilan? Walang halaga sa kanila ang wisdom at instruction dahil sa pride o pagmamataas. Walang halaga sa mamangmang ang karunungan o kaalamang tinuturo ng banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan ay makikita natin ang mga turo ni Kristo nung siya nangaral sa ibabaw ng sanglibutan. Tinuro niya kung paano tayo maliligtas sa walang hanggang pagkapahamak. Tinuro niya ang pagsisisi upang kung magkaganoon, magkaroon tayo ng pagkakasundo. Tinuro niya ang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Tinuro niya ang pag-ibig sa kapwa-tao. Sa madaling salita, tinuro niya ang pamamaraan upang tayo ay mabuhay ng mabuti, masagana, mapayapa, kalugod-lugod sa paningin ng Panginoong Diyos at gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Subalit para sa mangmang, ang lahat ng ito ay baliwala sa Kanya. Ang kanyang sinusunod ay hindi ang makadiyos na karunungan, kundi ang makasanlibutang karunungan. Sa James 3:15 o Santiago 3:15 ay ganito po ang sa ating sinasabi. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Nakatatakot pakinggan, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga karunungang makasanlibutan ay makalupa at galing sa demonyo at hindi galing sa Panginoong Diyos. Kung ating maaalala, si Lucifer ay isang anghel ng Panginoon. Subalit dahil sa kanyang pagmamataas, siya ay nagrebelde sapagkat nais niyang mahigitan pa ang Diyos, kaya siya itinapon mula sa langit patungo dito sa lupa. Subalit iba naman ang sinasabi ni Santiago tungkol sa makadiyos na karunungan. Ngunit ang karunungang mula sa langit, ang sabi ni Santiago, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Yan po ang godly wisdom ayon kay Santiago. Pero para sa mangmang, ang lahat ng ito ay walang halaga at walang kabuluhan. Kung ating pong pag-aaral ng banal na kasulatan, lalo na po sa sulat ni Pablo kay Timoteo, ating pong makikita doon ang category o classification ng mga instruction na ibinibigay mula sa banal na kasulatan. Dito po sa ikalawang Timoteo 3:16 ay ganito po ang sinasabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagsuway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting bagay. So sa ating pong binasa ay makita po natin ang classification ng mga instruction. Una, ang instruction ay ginagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Ito ang makalangit na katotohanan o instruction o mga doktrinang itinuturo na nasa lumang tipan at sa bagong tipan. Ang Biblia ay nagtataglay ng kumpletong katuruan tungkol sa ating Diyos. Tungkol sa tao na nahiwalay sa ating Diyos dahil sa kasalanan. Tungkol sa tao na ang sentensya niya ay pumunta sa walang hanggang kapahamakan dahil sa kasalanan. Subalit nariyan ang doktrina ng kaligtasan, ang pangangaral ng ating Panginoong Hesus tungkol sa pagsisisi, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay na mag-uli, at ang kanyang pagbabalik. Lahat ng iyan ay tinuturo upang ating naging gabay para sa katotohanan. At iyan ang instruction, unang kategorya na binabanggit ni Pablo. Pangalawa, ang instruction, ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagsaway sa kamalian at pagtutuwid sa likong pamumuhay. Napakaganda po
ang mga guidelines sa banal na kasulatan, ang mga turuan. Ito ay nagagamit sa pagtutuwid kung tayo man ay nalilis ng landas, kung tayo man ay namamali, sapagkat nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng makadiyos at isang matuwid na pamumuhay. Gayun din naman, nariyan yung ikatlong kategorya na pagsasanay o pagdisiplina sa matuwid na pamumuhay. Ito'y paghubog sa ating mga pag-uugali, sa ating mga asal, sa ating mga panalita, sa ating mga gawa, sapagkat kung ating tutularan ng ating Panginoong Diyos, tayo ay makapamumuhay ng isang buhay na punong-pulo ng pag-ibig sa Diyos, punong-pulo ng pag-ibig sa ating kapwa, at isang buhay na pinagpapala ng ating Panginoon. Subalit ang lahat ng ito ay walang kabuluhan sa isang mangmang o sa isang halaga, sa isang hangal. Hindi nila matanggap ang katuruang tinuturo ng banal na kasulatan. At ang kamangmangan ay merong mga bunga. Ang kamangmangan ay nagbubunga ng kaguluhan sa lipunan. Iyan ang hatid ng kamangmangan. Dahil sa kamangmangan ng tao, nagkakaroon ng pag-aaway, nagkakaroon ng digmaan, nagkakaroon ng mga alitan. Sa Santiago 3:16 ay ganito ang kanyang sinabi, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang manggawa. Ang makasanglibutang karunungan ay hindi maghahatid ng pagkakasundo o magandang samahan sapagkat ito'y makasarili at mapagmataas. Sinisira nito ang pag-iibigan, ang pagkakaisa, ang mabuting samahan, sapagkat hadit nito ang mga pagtatalo, ang mga salungatan at kaguluhan. At ano ang resulta ng kamangmangan dito sa ibabaw ng mundo? Nariyan ang pag-aaway, nariyan ang kapaitan, nariyan ang kawalan ng pagkapatawad sa mga nagkasala sa isa't isa, nariyan ang mga relasyon na humahantong sa labanan sa korte at mga hindi pagkakasundo. Ito ang resulta at bunga ng kamangmangan sa ibabaw ng lupa. Pangalawa, ang kamangmangan ay nagbubunga ng pagdidisiplina at kahihiyan. It is a negative impact in our lives. Discipline and shame. Hantong ito sa pagdisiplina at kakahiyan. Ito ang sinasabi sa Kawikaan 3:35 na ang sabi, ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Atin pong pag-aralan ang isang bahagi sa Old Testament, sa buhay ni Haring Saul. Saul, siya ang hari ng Israelita. Siya ang piniling hari ng ating Panginoon. Minsan, kaharap nila ang mga Pilisteo sa kanilang pagkidigma. Subalit nakita nila ang puwersa ng mga Pilisteo. Meron silang 30,000 mga karuwahe, 6,000 kawal kabayuhan, at meron silang, ang description ay parang buhangin sa dagat, ang dami ng kanilang kawal na lumalakad. At sa pagkakataong iyon, natakot sila. Wala doon si Samuel na dapat siya nang maghahandog sa Diyos upang magbigay sa kanila ng kapangyarihan na lupigin ang kanilang kaaway. Subalit natakot si Saul, ang kanyang mga kawal ay unti-unting nawawala. Nagpupunta sa mga kuweba, nagtatago sa lungga sapagkat napakarami at napakalakas ng kanilang kaaway. Ano ang ginawa ni Saul? Ang kanyang ginawa, sinabi sa kawal, dalhin mo sa akin ang isang handog na susunugin, ang handog na pangkapayapaan. Yun nga ay kanyang ginawa. Subalit wala siyang karapatang gawin yun. Si Samuel lamang ang dapat gumawa noon. Siya, dahil sa kanyang kamangmangan, ay sinuffer niya ang consequence ng kanyang pagbali sa utos ng Panginoon. Sa unang Samuel 1:13 ay ganito ang sinasabi. Sinabi ni Samuel, kahangalan ang ginawa mo, hindi mo sinunod ang utos na ibinigay sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos. Kung sumunod ka lang sana, ang sambahayan mo ang maghahari sa Israel habang panahon. Dahil sa kanyang kamangmangan, inalis siya bilang hari ng Israel. At ang masama pa roon,
wala na mula sa kanyang lipi ang maghahari sa Israel. Ito ay ibinigay na kay David. Iyon ang resulta ng kamangmangan na ginawa ni Haring Saul. Gayon din naman, ang kamangmangan ay nagbibigay ng kasiraan sa buhay at ari-arian. Maghahatid ito ng kasiraan sa buhay at ito ang inilalahad sa The Story of the Wise Man and the Foolish Man sa banal na kasulatan. Sa Mateo 7:24-27, ganito po ang sa atin ay sinasabi, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumaksak at lubusang nawasak. Ito ang paghahambing na ginawa ni Jesus sa dalawang tao, isang matalino at isang mangmang. Yung mangmang, nang marinig niya ang salita ng ating Panginoong Diyos, siya ay sumunod at sinagawa ang itinuturo ng ating Panginoon. Siya ay naging isang disipulo at hindi ako magtataka na siya ay lumakas sa kanyang pananampalataya. Kung kaya't dumating man ang mga bagyo ng buhay, ang mga problema at mga pagsubok, nananatili siyang matatag at matibay katulad ng bahay na kanyang itinayo doon sa ibabaw ng bato. Matibay ang kanyang pundasyon. Sa kabilang dako, kabaliktaran naman sa taong mangmang. Narinig niya ang salita ng Diyos, subalit hindi niya ito isinunod. At sa pagharap niya sa hamon ng buhay, wala siyang pundasyon upang siya ay magtagumpay. Katulad ng bahay na kanyang itinayo sa buhanginan, ito ay walang pundasyon. Nang dumating ang bagyo, ito ay nasira, ito ay nawasak. Matapos nating marinig ang kahihinatnan ng mga taong mangmang o yung hangal na hindi kumikilala sa wisdom at instruction, ano naman ang dapat nating gawin? Mga kapatid, una, dapat tayong manampalataya sa Diyos na nagbibigay ng karunungan at hindi ng kamangmangan. Ang banal na pagkatiwala sa Diyos ay katumbas ng pagkakaroon ng isang pananampalatayang ang hatid ay kaligtasan. Magiging marunong tayo kung igagalang natin ang pagtitiwalaan ang ating Panginoong Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay panimula ng isang buhay pananampalataya. Habang tayo nananangan sa ating sariling karunungan at kalakasan o sa makasanlibutang karunungan, hindi natin tunay na makikilala ang Diyos at ang tunay na karunungan. Kung ang pagkatakot sa Diyos ay naghahatid sa atin ng karunungan, hindi tayo magiging marunong kung wala tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Ito ay isang desisyon na dapat nating gawin upang tayo ay makatiyak na ang karunungang nagmumula sa langit ang ating sinusunod, ang naghahari sa ating buhay at hindi ang karunungang makasanglibutan. Gayon din naman, ang pagkatakot sa Diyos ang nag-uudyok sa atin upang sundin ang kanyang mga utos. Sa mga awit 111, talatang 10, ganito po ang sinasabi, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihing lubos, purihin ang Diyos magpakailanman. Kung tayo ay may takot sa Diyos, magpapasakop tayo sa kanyang karunungan at itatalaga ang ating mga buhay sa pagsunod sa kanyang mga utos. Sa pangangaral ni Jesus, habang siya ay nasa lupa, kanyang sinabi, kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. At kung mayroong mga pagbabago sa ating mga buhay, ito ay mangyayari lamang kung ating susundin ang mga iniutos ng ating Panginoon. Ikalawa, magpakumbaba sa harap ng Diyos
at kapwa-tao. Hindi lamang pananampalataya ang ating kailangan, kundi pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sa Kawikaan 22:4 ay ganito po ang sa ating sinasabi, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Ang taong namumuhay na may takot sa Diyos at nagpapakumbaba ay nakakaasa ng mga pagpapala sa kaniyang buhay. Mga pagpapalang espiritual, kanyang tatanggapin. Magkakaroon siya ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan, kagalakan sa gitna ng mga problema at pagsubok sa buhay, pag-asa sa gitna ng pandemya o anumang mga kalamidad sa ating kalagitnaan, katiyakan sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos na masaganang buhay, maging dito sa ibabot ng sanglibutan. At gayon din naman, kanyang presensya, anuman ang ating sitwasyon sa ating mga buhay. At gayon din naman, madarama natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Wala nang hihigit pa sa pagsunod sa kalooban ng ating Ama. Kung tayo magpapakumbaba, hindi mahirap sundin ang turo ng ating Panginoong Hesus. Hindi mahirap tuparin ang kanyang mga inuutos sa atin. Hindi mahirap tanggapin kung tayo man ay itinutuwid dahil sa ating mga kalikuan o maling pamumuhay. Hindi mahirap tanggapin kung tayo man ay dinidisiplina dahil sa ating mga kamalian. Ginawang halimbawa ni Pablo ang ating Panginoong Jesucristo bilang larawan ng pagpapakumbaba. Sa Pilipos 2:4-8 ay ganito po ang kanyang sinasabi, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan doon sa krus. Ito ang paalala ni Pablo sa mga Pilisteo, ang magpakumbaba sa harap ng tao. Magpakumbaba maging sa loob ng iglesia. Sapagkat kung walang pagpapakumbaba sa loob ng iglesia, ito ang maaaring sumira sa samahan sa loob ng iglesia. Dapat unahin ang kapakanan ng iba kaysa unahin natin ang ating mga sarili. Si Kristo ang larawan ng tunay na pagpapakumbaba at dapat siya ang ating tularan sa ating buhay. Dapat nating tularan ng kanyang lifestyle nang siya ay nabuhay sa ibabaw ng sanglibutan. Siya ay nabuhay na banal, na malinis, matuwid, walang kapintasan, at higit sa lahat, nagpakumbaba siya sa pagsunod sa kalooban ng kaniyang Ama. Dalawang uri ng tao ang nilalarawan sa ating mensahe. Isang matalinong tao at isang mangmang na tao. Yung mayroong pagkatakot sa Diyos, yung isa naman ay winawalang halaga ang wisdom at instruction. Kung tayo ay nagkaroon ng kaugnayan at relasyon sa ating Panginoong Diyos, tatanggap tayo ng karunungang nagmumula sa Kanya. Anong uri ng tao tayo? Tayo ba ay nasa marunong? Tayo ba ay matalino? O tayo ba ay mangmang o hangal? Kung nagkaroon ka ng pagkakataong tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, nasa iyo ang karunungang ipinagkakaloob ng ating Diyos. Makapamumuhay ka na isang buhay na nagbibigay ng kaluguran at kapurihan sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos, karunungang patuloy na ipagkakaloob sa inyo. Subalit, kung hindi mo pa nagagawang tagapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nais kitang anyayahan na samahan mo ako sa panalangin ito. Isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon upang tayo ay tumanggap ng karunungang nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Samahan mo ako sa panalangin ito. Panginoong Hesus, nais kong magkaroon ng karunungang sa iyo nagmumula. Tinatanggap ko na ako'y nagkasala at sumuway sa iyong mga aral at utos. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Binubuksan ko ang aking puso
at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ipinapahayag ko ngayon na si Jesus ang Panginoon na nabuhay na mag-uli sa gitna ng mga patay. Puspusin ninyo ako ng karunungang sa iyo nagmumula upang makapamuhay ako na may paggalang at pagsunod sa iyo. Ito ang aking dalangin. Amen. Kaibigan, kapatid, kung ito ay iyong ginawa, nagkaroon ka ng bagong kapanganakan, nagkaroon ka ng karunungang makadiyos, nagmumula sa langit at di sa ibabaw ng sanglibutan. Patuloy kang manalangin, mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos, sumama sa mga mananampalataya na nagpupuri at nag-aaral ng banal na kasulatan at ikaw ay lalago sa iyong buhay spiritual. Makipag-ugnayan ka sa amin at kami po ay handang tumulong sa iyong paglagong spiritual. Pagpala nawa ng Panginoong Diyos ang ating mensahe at nawa ito ang aking dalangin sa inyo, bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon na maghahatid sa atin ng pagpapala, ng biyaya, ng yaman, ng buhay at ng karangalan. God bless you. Marami pong salamat at kayo ay aming nakasama sa service na ito. Sa araw na ito, meron po tayong pagkakataon na muling makibahagi sa patuloy na pagsuporta sa ating simbahan. Para sa mga karagdagang impormasyon, i-visit lamang po natin ang ating Facebook account or ang ating website, ffaurora.org. Para sa ating mga ministry announcement, please take note of the following schedules. Tinatawagan namin lahat ng mga cute na chikiting, ages 4 through 13. Nais namin kayong makasama sa Faith Kids each week, every after 10 a.m. Sunday service. Mag-comment lamang ng Faith Kids below para sa inyong registration. Every Friday ang inyong deadline. Kung nais naman ninyong makibahagi sa ating prayer room, every Wednesday at 8 p.m., mag-comment lamang kayo sa baba ng prayer room and we will be in touch with you. As we live today, we pray Ephesians chapter 3, verses 20 to 21 over you today and this week. Let us pray. Now all glory to God who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to Him in the Church and in Christ Jesus through all generations, forever and ever. Amen.